Do you really think that itong si Escudero ay outright mananalo lang siya basta-basta Na nagpapirma lang? mapirma lang? That's a lot of bullshit. Oh. I mean, Bakit, Congressman? baloney yan, Mr. Chis Escudero. Pare, Bakit? kilala ko ito si Escudero from head to toe. Kasama ko ito for a long time sa House of Representatives. I know how he plays. Yes. Magaling kumamada yan. So, I don't believe na sa pagpapapirma, siyempre may basbas yan sa Malacanang at mayroong usapan yan. May usapan yan. Rigodon ng liderato sa Senado. Sa pagharap sa isang press conference, bakas sa mukha ni Senator Mig Zubiri ang kalungkutan at ang sama ng loob matapos ang kanyang pagbaba sa pwesto bilang Senate President. Ayon sa kanya, ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership ay maaring dahil sa kanyang paninindigan para sa independence o pagsasarili ng Senado. Marami daw kasi ang tila nagalit sa hindi nito pagsunod sa utos para sa pagpapahinto sa Senate investigation sa PDEA leaks. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po yung naging patas sa dalawang panig at siguro marami nagalit sa akin dahil dyan. Pero ginawa ko lang pong bilang tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should. Sa pagharap sa isang press conference, bakas sa mukha ni Senator Mig Zubiri ang kalungkutan at ang sama Forces to dictate what should or should not be tackled in the committee system. Ang galit umano sa kanya ay nagsimula sa pagtutol niya sa People's Initiative. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Diyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. Hindi naman sinagot ni Zubiri kung ang orders laban sa mga investigasyon ng Senado ay galing sa Malacanang. Sinabi ni Zubiri, naging mabilis ang pagpapalit na ginawa sa Senate leadership. Maibabaan niya na nagpahayag ng suporta pero sa huli ay hindi naman bumoto para sa pagpapanatili niya sa pwesto at dito niya higit na sumama ang kanyang loob. Nung Wednesday, nalaman ko may kinakausap po sila, nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang kabilang grupo. And yun, nag-umpisa na po. So, nagbabantayan po kami nung weekend and medyo masama ng loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay, 100% sa iyo. Wala pang isang araw, wala lang nagawa. Sinabi pa ni Zubiri na nakaka-stress at nakaka-pressure ang maging Senate President. Hiling-anya nito sa bagong Senate President na si Chis Escudero na hindi siya maapektuhan sa presyo sa Senado. Samantala, tiniyak naman ng bagong Senate President na hindi maiimpluwensyahan ang kanyang liderato kahit pa nga malapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yun. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan na presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. Saad nito, nalaman lamang niya na siya na ang Senate President matapos siyang makapanumpa. Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos ang anumang eleksyon. So nalaman ko, matapos kong sumumpa. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez. Ayun, mga kababayan, kukuhanan po natin ng kanyang pananaw bilang dating political affairs advisor to former President Rodrigo Duterte. Congressman Jing, hindi na nagpatumpik-tumpik si Senate President dati, Mig Zubiri. Tinanggal ako sapagkat hindi ako marunong sumunod sa utos ng mga makapangyarihan. Your reaction? Expected yan, ka-Eric, kasi sa pabuntot-buntot niya kay Marcos noon, nakuha niya yung loob. Pero sabi ni Marcos, sige, bigay ko sa iyo, Migs, pero that is with some exchange. Mayroon tayong... May quid pro quo. May quid pro quo yan. Now,
maraming pinapagawa. Yung People's Initiative, may mga iba pa dyan. Yung Budget. doon pa lang sa umpisa, yung sa sugar, yung investigasyon na naging controversial kay Vic Rodriguez. Oo, tama. Nag-ano din si Migs doon, masyadong halata siya noon. Utos lahat ng Malacanang yan. Pero alam mo, ang tao kasi, there is not all the time masama. Mayroong maganda rin sa isang tao. May kabutihan din. May kabutihan. So, hindi na maatim ni Migs. Umabot na sa point na hindi niya maatim na sunod-sunuran na lang siya kasi may konsensya siya. Yun. Ang gusto ng powers that be na walang konsensya dyan kasi nakinabang ka sa paglagay namin dyan, you have to toe the line. So, umabot na sa ganung panahon. Kaya, he was very candid na may mga utos na hindi niya natupad. Naipapatupad. Kasi, it was his goodness already that is at stake. Correct. Now, i-translate natin ngayon dito sa isang tao na ganun din ang sitwasyon. Ha? Do you really think that itong si Escudero ay outright mananalo lang siya basta-basta Na nagpapirma lang? mapirma lang? That's a lot of bullshit. Oo. I mean, Bakit, Congressman? baloney yan, Mr. Cheese Escudero. Pare, Bakit? kilala ko ito si Escudero from head to toe. Kasama ko ito for a long time sa House of Representatives. I know how he plays. Yes. Magaling kumamada yan. So, I don't believe na sa pagpapapirma, siyempre may basbas yan sa Malacanang at mayroong usapan yan. May usapan yan. And siya ang alternative ni Jinggoy kasi una kasi si Jinggoy blind follower yan. Yeah. So, maybe, pero siguro umangal yung mga iba na wag naman yan kasi masisira yung image ng Senate niyan. Oo nga eh. Oo, kasi... Convicted na sa mga tatlong kaso. Yes. So, Under appeal. So, they went for pero maraming hindi tumanggap kasi halos yung mga iba, may mga konsensya yun eh. Kung ang usapan ay, sige, ikaw maging Senate President, pero okay ka ba kung hook, line, and sinker, tatanggapin mo yung anytime yung utos namin? Ano kayang mga utos na gusto nila, sa tingin mo, bilang observer, political observer, at may karanasan sa galaw sa Kongreso, what are the immediate tactical gains na makukuha ng Marcos administration kapag tinanggal si Zubiri at inilagay si Cheese Escudero na alam natin, sabi mo, marunong kumamada, marunong maglaro at marunong magmaniobra? Unang-una, itong actually the one that broke the camel's back as far as Zubiri is concerned is really the investigation Sa PDLX. sa PDLX. Oo. So, ang susunod niyan ay muro-muro na lang yan. Kasi nakikita ko, with due respect to my good friend Senator Bato, parang, alam mo, nawala yung respeto ko sa iyo, by Bato. Kasi alam mo na pala na yung last part of the investigation si Zubiri na si Escudero Escudero na ang but you played around. Kunyari pinapakontempt mo pa si Morales pero pinapakontempt mo pa rin yun si Ticoy. Pero those are already calculated, Calculated compromise. Compromise na yon. Kasi may lumalabas, Congressman Jim, na balita, no? Para sa akin, siguro ensayo lang yan. Sabi siguro nung powers that be, yung mga powerful figures yan sa loob ng Malacanang. Tingnan nga muna natin, Jinggoy, tingnan muna natin, Escudero, kung you will live up to our expectation. Magmuro-muro nga kayo dyan kung talaga bang susunod kayo sa amin. Kaya, yung dalawa, si Jinggoy at saka si Escudero, ay parang naglalaro sila. Doon, Pinaglaruan nila si Morales na sabi ni Escudero, pinagbigyan ka naman tungkol doon sa dokumento na hindi original, pinagbigyan ka, pumayag ka na
sagutin yung... Pero alam mo yung tao, si Morales, is a real person. Is a genuine person. So, alam na niya na yung dokumento, duda siya roon. Nagawa-gawa lang ng PDEA yun. So sabi niya, bakit hindi niyo i-produce yung Original PDEA. original? So what's wrong with that? Pero anong ginagawa ni Escudero? Ay hindi na. Pinagbigyan ka na nga doon. Wala namang kinalaman yan doon sa... Irrelevant yun. Irrelevant yun. Pero ano na pala? Under examination na pala sila doon sa taas na Kung kaya nila. kung kaya nyo ba na sikmurahin, kasi hindi kaya ni Subiri sikmurahin yung utos namin, kayo, ensayo, this is a testing ground. Magandang punto yun. Congressman Jing, may sinabi ka kanina before tayo mag-on board na it appears, alam na rin ni Senator Bato de la Rosa that Subiri is no longer the Senate President. Yes. And alam na niya na ang number 1 and number 2 position ay kasama niya doon, si Escudero, tsaka si Jinggoy. Yes. And it appeared, ang observation mo, tumutugma sa circumstansya. Jinggoy Estrada and Chis Escudero took over the momentum in the committee hearing. Yes. And si Bato de la Rosa ay parang na-hostage. Pati si Morales at ang buong proseso ay inagaw ni Escudero pero at ni magaling pa rin si Bato Jinggoy. na mag-artista. Pinapalabas pa rin niya na parang kunyari binabalanse niya. Kasi magiging halata naman siya masyado kung uutusan siya ng bago niyang Senate President. Oh. Kaya kunyari ano din niya yung si Si pinakontempt. Tikoy at saka yung Kumar, parang kunyari in fact napahiya pa nga yung Estrada Si kasi Jinggoy. sinabi nung abogado, sabi ni kasi parang initiative ni Estrada lahat Siya ang tirador. Siya ang tirador Tapos ang kanyang partner in crime was Escudero. Sabi, ano na natin si Kumar. Anyway, pumayag na yung doktor. Napaka-honest ng abogada Sabi ng abogada, sir, hindi pumayag yung doktor, sir. Palusutan sana. Pero klarong-klaro na Estrada was the one really doing the dirty work. Kasi nautusan na sila nung powers that be na, sige nga, Execute niyo. tingnan nga natin kung magaling ba kayo mag-execute. Hindi katulad ni Subiri na may konsensya. Ayun. Mga kapatid at mga kasama dito sa Pilipinas at Mahal, napakaganda po at mainit itong talakayan. Hold mo na your line, Congressman Jing. Pupuntahan natin ng isa pang ulat may kaugnayan dyan sa Rigudon de Codeta sa Senado na nagluklok sa kapangyarihan bilang Senate President kay Senator Chis Kilay at Chis Escudero. Kilay talaga. Congressman Jing, ikaw nagtawag na Chis Kilay. Tunghayan muna natin itong ulat tungkol sa nagaganap na mga political circus sa Senado. 15 majority votes ang nakuha ni Senate President Chis Escudero mula sa ipinaikot na resolusyon para sa pagpapalit ng liderato. Yan ay ayon mismo sa bagong majority floor leader na si Senator Francis Tolentino. Kabilang sa pumirma dito ay ang mga PDP laban senator kasama si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Nagkahapon lang ay pinuri pa ni Senator Subiri dahil sa pagsuporta sa kanya. Sa ilalim ng bagong liderato, itinanggi ni Tolentino na magiging rubber stamp ang Senado ng Malacanang dahil sa usap-usapang may malaking papel ang palasyo sa nangyayari ngayon sa Senado. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, ni sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions, di ba? Is that a sign of being a rubber stamp? Si Senate President Escudero ayaw ng patulan ang mga nasabi ni Subiri kaugnay sa pagpapalit ng Senate leadership. Mananatili akong may pasensya at kalmado kaugnay sa mga bagay na ito at ibang bagay pa darating. Aminado naman si Escudero na nung nakaraang linggo lamang ay nagkita-kita sila ng ilang congressman pero hindi anya napag-usapan ng Senate leadership dahil hindi daw dapat nakikialam ang Kamara sa Senado at gayon din ang Senado sa Kamara.
hindi rin daw dapat mauwi sa personalan ang diskusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi dapat nagpapakialaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado. Hindi rin natin dapat pakialaman ang Kamara at kung anumang diskurso at debate meron sa pagitan ng Kamara, sa pagitan namin sa loob ng Senado at sa pagitan ng mga mababatas. Sana panatilihin pa rin yung tamang level ng diskurso at hindi bumaba sa personal. Samantala, si Senator De La Rosa nagpaliwanag naman kung bakit siya pumirma sa resolusyon para sa pagpapalit ng Senate leadership. Among us three magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami. Pero nilinaw ng senador na bago pa lumapit ang grupo ni Escudero ay nakakuha na ito ng sapat na boto na nasa 14. Sinabi naman ni De La Rosa na gaya ni Zubiri ay heartbroken siya sa nangyari. Humingi pa nga ito ng pasensya kay Zubiri. My commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Nagigilty rin daw siya sa lumalabas na balita na ang pagdinig ng Senado sa PDEA leaks ang dahilan ng pagkakatanggal kay Zubiri bilang Senate President. Samantala sinabi naman ni Estrada na si Escudero ang unang tumawag sa kanya para sa hangarin itong maging Senate President. I received a call from Senator Escudero 3 days ago before, 3 days ago. And he wanted to talk to me personally, so I agreed to talk to him. And he intimated to me that he was interested in the Senate presidency. And then, of course, I was asking a lot of questions. And I agreed. Inamin ni Escudero na siyang gumawa ng hakbang para mapalitan sa pwesto sa Zubiri. Ang ilan pang mga senador na sumuporta kay Escudero ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Lito Lapid, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Bong Revilla Jr., Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, si Grace Poe, Senator Cynthia Villar at maging ang kanyang anak na si Senator Mark Villar. Ayun. Congressman Jing, you were saying the act of Codita is an act of the great betrayal in the Senate never seen before in the modern political times. How is that so? Well, alam mo, with due respect, Kyrek, this mga ganyan, rigodon, happens all the time because part ng politics yan Of course, yan ay hindi nangyari sa panahon ni Duterte. Maybe it happened in the prior to that, Noynoy Aquino, and kasi nagpalit yun, si Enrile, pinalitan ni Drilon, and so on. Kasi nangyari din yan noon na yung kay Corona. Impeachment. Pero sa panahon ni Duterte never interfered with the Senate affairs. Pinayaan lang niya si Soto all the way. Yeah. Pero ito ngayon, obviously, talagang sinasabi na Escudero did it on his own. Can you do that? Napaka matigas yung mga iba niyan. Si Cynthia Villar, pwede mo bang anuhin yan kung hindi niyan pinakiusapan? Yung mga iba dyan na... Amy Marcos. Oo. Amy Marcos. Hindi ba yan... di ba papalagyan kung walang basbas din, walang pakiusap sa kanyang kapatid? Tama. Wag niyong lukuhin ang taong bayan na Escudero just did it on his own. Without Marcos and the wife doing the maneuver, how can he become Senate President? Yun, klaro. Pati yung sinasabi nga natin, ang sinasabi natin the biggest betrayal dito is Bakit? yung kay Bato. Bakit? Kasi, niloko niya si Zubiri
he made it appear na Kasama sila. kasama pa siya. Kasi kalokohan yung sinasabi ni Bato na mayroon kaming usapan ng 3. Nakuha na daw yung boto na 13. Kaya nga surplusage na daw yung pong 14. Kung totoo na nakuha na, bakit ka pa boboto? Para sira, para i-betray mo si Subiri. Dapat tumahimik ka na lang, pero pinapaniwala mo si Subiri na nasa kanya ka pa, in spite the fact na nandoon ka na pala sa kabila. And what's in for Bato to betray Subiri? Anong makukuha niya kaya? Well, Bakit ginawa una, niya? he is afraid of the ICC. Okay. He has to... Second, he is running for senator. O siyempre, kailangan niya yung basbas ng administration. And third, baka may mga iba pa yung hinihiling na mga favors. Oh. Including, sinabi mo kanina, ang power of the purse. Power of the purse, yes. Pondo sa proyekto? Kasi kailangan ng pondo, alam mo, they are re-electionist eh. Kailangan ng pondo, kailangan ng pangkampanya. These are the political reality.